Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Mas mahalaga ang MVP kaysa sa championship para kay Kevin Durant. Payag nga ni KD ay wala nga daw siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Solid nga daw magkasingsing, subalit team accomplishment ito. Lahat naman umano gusto manalo ng MVP, ngunit kukunti lang nga daw may kayang gawin ito. Well, si KD nga ay isang former league MVP at two-time NBA champion at posibleng may punto naman dito si KD, ngunit posibleng hindi din talaga lahat sa kanya sasang-ayon. Madami na nga ang nagkampiyon na hindi MVP caliber players. Halimbawa si Robert Horry na may 7 championships, habang si Russell Westbrook, James Harden, Steve Nash, Allen Iverson, Charles Barkley, Derrick Rose at iba pa ay mga league MVP winners, ngunit wala ngang championship. Ang kay KD nga ay bawat taon ay may isang MVP lamang, habang may 15 players bawat taon na nakakauwi ng singsing, kaya naman sa palagay niya ay mas matimbang ang manalo ng regular season MVP kaysa magkampiyon at magkaroon ng singsing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Stephen Curry at sa pangarap nito para sa kanyang mga kakampi noon na tila ba mabilis na naglaho. Nabanggit ng two-time league MVP Steph Curry sa isang interview sa GQ Sports taong 2022 na pangarap niya nga daw na in 5 years time ay all-star na si Jordan Poole, all-defensive team member na si Jonathan Kuminga at MVP candidate na ang former number 2 pick James Wiseman. Well, fast forward, after 4 years ay malayo nga sa katotohanan ang mga pangarap na ito ni Curry. Talagang pangarap na lang nga ito mga kaibigan. Si Jordan Poole ay malaki na ang binagsak ng performance at nakikita na ito bilang isang negative asset sa NBA. Nang sabihin nga ni Curry ang statement na ito ay 20 points per game pang average ni Poole. Last season ay 13 points per game na lamang ang average nito at very inefficient din siya mga kaibigan. Only shooting 37% sa field at 33% naman sa 3-point line. Habang si Kuminga ay free agent pa din nga ngayon at wala pang team. Nananatili nga itong liability sa depensa at nakikilala na ngayon bilang isang talented high flyer subalit may low basketball IQ. Habang si James Wiseman naman ay backup ng backup center na lamang sa NBA, subalit tinamaan din nga siya ng Achilles injury at considered siya ngayon bilang isa sa mga pinakamalaking bust sa liga, lalo na kung ikukumpara mo ito sa magkakampi na ngayon na number 1 pick Anthony Edwards at number 3 pick LaMelo Ball ng mga kabatch ng number 2 pick noon James Wiseman. Sa ngayon nga ay free agent si Wiseman at walang team sa NBA at posibleng maglalaro na nga siya sa mga liga sa ibang sulok ng mundo. So hindi nga itong inaasahan o pinapangarap ni Steph Curry na ending para sa young core ng Golden State Warriors noon. Ito na nga sana ang kasama niya ngayon at sila na dapat ang nangunguna sa team. Subalit hanggang ngayon ay si Curry pa din nga ang main man ng Warriors at napapalibutan pa din siya ng mga veterano na kinakailangan niya pa din buhatin paminsan-minsan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?